Balungaw Hilltop, bundok na may bantay. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang totoong kwento ng kababalaghan. Ako si Kabsat at ito ang kwento na magpapatunay na hindi lahat ng bundok ay tahimik. Ang iba may nagbabantay. Sa bayan ng Balungaw, Pangasinan, may isang kilalang lugar na dinadayo ng mga turista, ang Balungaw Hilltop. Maganda, presko ang hangin, at napapalibutan ng luntiang kagubatan. Sa unang tingin, isa itong paraiso, pero ayon sa mga matatagal ng residente, may lihim ang bundok na ito. Isang araw, nagpunta ang isang vlogger na si Mark para gumawa ng content. Plano niyang i-feature ang kagandahan ng lugar, mga tanawin, mga puno, at ang katahimikan ng bundok. Habang naglalakad siya sa trail, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang hangin. Parang may nakatingin sa kanya. Habang kinukunan niya ang paligid gamit ang kamera, may narinig siyang mahinang bulong. "Umalis ka na." Napahinto si Mark. Tumingin siya sa paligid, pero wala siyang nakita. Inisip niya na baka guni-guni lang, pero ramdam niya ang biglang panlalamig ng hangin. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero maya-maya, may narinig siyang yabag sa likod niya. Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Naglakad siya ulit. Sumunod din ang yabag. Paglingon niya, wala pa rin. Habang papalalim siya sa trail, may nakita siyang isang anino sa pagitan ng mga puno. Isang taong nakatayo, hindi gumagalaw. Tinawag niya ito. "Hello? May tao ba dyan?" Walang sumagot. Pero dahan-dahan, gumalaw ang anino, papalapit sa kanya. Doon nakinabahan si Mark. Tumakbo siya pabalik. Pero habang tumatakbo, naririnig niya ang maraming yabag sa paligid niya. Parang hindi lang isa ang sumusunod sa kanya. At bigla, may bumulong sa tenga niya. "Hindi ka dapat nandito." Sa sobrang takot, sumakay siya agad sa sasakyan niya. Habang nanginginig, tiningnan niya ang camera niya para i-check ang footage. At doon niya nakita, sa likod niya, habang naglalakad siya kanina, may nakasunod na itim na anino. Hindi lang isa, kundi 3. Akala niya tapos na. Pero nang paandarin niya ang sasakyan, biglang namatay ang makina. At sa rearview mirror, may nakita siyang isang matandang lalaki nakatingin sa kanya. Nakasuot ng lumang damit at may mapungay na mga mata. Unti-unti itong lumapit hanggang sa mawala na lang parang usok. Kinabukasan, tinanong ni Mark ang isang matandang residente. At ang sabi nito, matagal nang may nagbabantay dyan, mga kaluluwang hindi na nakaalis at hindi nila gusto ang mga taong istorbo sa kanila. 100 Islands, mga kaluluwang hindi matahimik, horror real story. Sa 100 Islands National Park, isa ito sa pinakasikat na destinasyon sa Pangasinan. Sa araw, punong-puno ng turista, tahimik, maganda, at parang paraiso. Pero sa gabi, nag-iiba ang pakiramdam ng lugar. Isang gabi, nagpasya ang vlogger na si Mark na mag-overnight sa isang isla. Gusto niyang makuha ang ibang side ng 100 Islands, ang katahimikan at ang dilim. Kasama niya ang isang bangkero na si Mang Lito. Bago siya iwan sa isla, sinabi nito, "Sir, huwag kayong lalabas kapag gabi na." Ngumiti lang si Mark. Akala niya, simpleng babala lang yun. Bandang 10:00 ng gabi, lumabas si Mark para mag-shoot. Tahimik ang paligid, pero may kakaibang pakiramdam. Habang naglalakad siya sa gilid ng isla, may narinig siyang boses. "Tulungan mo kami." Napahinto siya. Walang tao. Tanging alon lang ang gumagalaw.
Sa di kalayuan, may nakita siyang isang bangka. Dahan-dahan itong lumulutang papalapit, kahit walang sakay at walang hangin. Lumapit si Mark at nang silipin niya, walang tao. Pero basa ang loob ng bangka, parang may kagagaling lang doon. Pagtingin niya sa kabilang isla, may nakita siyang mga aninong nakatayo sa gilid ng bato. Hindi gumagalaw, tahimik lang. Tinawag niya, "Hello?" Walang sagot. Pero isa sa mga anino, unti-unting tumingin sa direksyon niya. Doon na siya kinabahan. Bumalik siya sa tent niya. Pero habang naglalakad, may naririnig siyang mga yabag sa tubig. Hindi lang isa, marami. Parang may mga taong naglalakad sa dagat, papunta sa kanya. Sa loob ng tent, tiningnan niya ang kamera niya at doon niya nakita, habang kinukunan niya ang dagat kanina, may mga anyo ng tao sa ilalim ng tubig, nakatingala sa kanya. At may isa na unti-unting umaahon. Biglang lumakas ang alon, parang may bagyo, kahit wala namang ulan. Narinig niya muli ang boses. "Sumama ka sa amin." At may naramdaman siyang humawak sa paa niya. Basang-basang kamay, malamig at mahigpit. Sumigaw siya at nawalan ng malay. Nagising si Mark sa umaga. Katabi si Mang Lito. "Sir, buti na lang napaaga ako. Nakita kitang nakahandusay sa buhangin." Tinanong niya si Mark kung ano ang nangyari. At nang ikwento niya, natahimik ang matanda. Sabi ni Mang Lito, "Maraming nalunod dyan noon, mga mangingisda, mga nawawalang tao, at hindi lahat nakaalis. Kapag gabi, hinahanap nila ang makakasama nila." Mangatarem Fields, Mga Aninong Gumagala, Horror Real Story. Sa bayan ng Mangatarem, Pangasinan, kilala ang lugar sa malalawak nitong palayan. Sa umaga, masigla, maliwanag, at puno ng buhay. Pero kapag gabi na, nagiging ibang mundo ito. Ang vlogger na si Arthur isang hapon, dumating ang vlogger na si Arthur para mag-shoot ng content. Plano niyang kunan ang golden hour ng palayan. Habang naglalakad siya sa gitna ng pilapil, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang hangin, walang huni ng ibon. Parang may nagmamasid sa kanya. Habang papalubog ang araw, may nakita siyang isang tao sa gitna ng palayan. Nakatayo lang, nakatalikod. Inisip niya na magsasaka lang iyon. "Kuya," sigaw niya. "Pwede po ba magtanong?" Walang sagot. Lumapit si Mark. Pero habang papalapit siya, napansin niyang hindi gumagalaw ang tao. Tahimik lang, nakatayo, at biglang unti-unti itong naglaho. Napaatras si Arthur, tiningnan niya ang paligid. Wala nang ibang tao, pero sa di kalayuan, may nakita na naman siyang isa pang anino, at isa pa, at isa pa. Parami ng parami. Sa gitna ng palayan, nakita niya ang maraming anino na naglalakad, tahimik, mabagal, parang mga taong hindi na buhay. Sa takot, tinignan niya ang kamera niya. At doon niya nakita, habang kinukunan niya ang palayan kanina, wala lang iisang anino, kundi dos-dose ng anyo ng tao nakapaligid sa kanya. At lahat sila nakatingin sa kanya. Tumakbo si Arthur palabas ng palayan. Pero habang tumatakbo, may naririnig siyang mga bulong. "Huwag mo kaming iwan. Sumama ka sa amin." At naramdaman niya, may humahawak sa kanyang paa, parang pinipigilan siyang umalis. Nagising siya sa gilid ng kalsada, pawis na pawis. At hingal na hingal, may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. "Anak,
Napunta ka ba sa gitna ng palayan kagabi? Tumango si Arthur. Sabi ng matanda, maraming namatay dyan noon. Mga magsasaka, mga hindi na nakauwi. Kapag gabi, naglalakad sila, hinahanap ang kanilang daan. At kapag nakita kanila, gusto kanilang isama. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo, mga kabsat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Tandaan, hindi lahat ng tahimik na lugar ay payapa. Minsan, may mga kaluluwang gumagala sa dilim. Mabuhay po tayong lahat at magkita-kita tayo muli. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH.